Magandang araw sa inyo mga kapugi. Nagumpisa na sila dito ulit na magkanggot ng niyog dito sa taas ng bundok. At ako naman ay sumama dito sa kanila para kumuha ng talbos ng lubi-lubi. Sipag at syaga lang ang puhunan. Bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Maga tayong umakyat dito sa taas ng bundok mga kapugi para sumama sa kanila habang sila ay nagkakanggot dito ng niyog. 6:30 pa lang ng umaga ay nagsisimula na sila dito magsungkit. Sumabay na pala ako dito sa pinsan ng aking asawa dahil sila yung maghahakot ng bunga ng niyog. At dito sila nagsisimula sa pinakadulo o boundary ng taniman ng niyog dito sa taas ng bundok. Pagdating namin dito ay may binalatan na bunga at yung nagbabalat dito ng bunot ay ang nakatuka itong aking biyanan. Yung area na ito ay malayo na sa ating kubo mga kapugi. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano kalayo ang paghakot nila ng niyog galing dito papunta doon sa gilid ng daan. Ang purpose ko sumabay ako sa kanila dito ay kumuha ng talbos ng lubi-lubi mga kapugi para lulutuin na naman natin doon sa ating kubo. Ganito yung lagi namin ginagawa kapag wala kami ditong malulutong pang ulam. Naghahanap na lang ng paraan para makakuha dito sa taas ng bundok. At habang kumukuha ako dito ng talbos ng lubi-lubi ay nagpapahinga lang dito ng saglit yung mga nagkakanggot ng niyog. Pagkatapos maya't maya ay magpapatuloy na naman. Yung ibang mga nakuha ko dito ng talbos ng lubi-lubi ay may mga sira na at binahayan na ng mga insekto. Kapag laging maulan dito ay ganyan yung epekto mga kapugi. Pero may makukuha ka pa naman dito na magaganda. Ang daming lubi-lubi dito mga kapugi. Matubo lang ito sa pinagkakanggutan namin. Saan ka lumingon may makikita kang lubi-lubi. Ang iba matataas na kaya yung iba pinuputol na lang namin kapag kumukuha kami ng talbos. Kasi mahirap nang amutin. Nandito pala ako sa ibaba ng bundok, malapit sa pinagkakanggutan nila ng niyog. Nakapokus ako dito sa pagkuha ng talbos ng lubi-lubi. Sila naman ay nandoon sa taas, abala sa pagsungkit ng niyog. Kapag ganyan na ang talbos ng lubi-lubi mga kapugi, hindi na namin yan kinukuha. Dahil sa matigas na yan at medyo mapait na ang lasa. Pagkatapos ko dito nanguha ng mga talbos, ay pumunta na ako dito sa kanila. At dito sa malapit ay may nakita ako ditong kawayan. Malaki ang butas nito kahit maliit ang katawan. At kung tawagin dito sa Bicol ay bagakay na kawayan. Kumuha ako nito para gagamitin natin pangihip doon sa ating lutuan. Hindi nga pala nila dito biniyak yung bunga ng niyog dahil bibilugin lang nila ito mga kapugi. Medyo mahal din kasi ang kilo ng bilog dito sa amin. Mahal din sana ang kilo ng pagkupras nito. Kaso mabusisi lang yun at matrabaho. Ito ay babalatan mo lang at hahakutin doon sa gilid ng daan. Tapos ay kikiluhin ng mga bumibili nito. Medyo mahina na rin yung bunga ng niyog dito sa taas ng bundok. Kaya konti na lang din yung kanilang nakukuha dahil sa wala na tayo dito gagawin. Kaya sumasama na lang ako dito sa kanila habang sila ay bala dito sa pagsungkit ng niyog. Pero kapag meron ako dito may nadadaanan o may nakikita ay kagad ko naman itong kinukuha. At may magkukomment na naman dito sa aking video na bakit ko pa daw pinuputol ang puno ng lubi-lubi. Minsan ay kailangan talaga namin puputulin nito lalo na kapag matataas ang puno. Dahil makakasagabal na ito sa mga nagsusungkit ng niyog dito sa taas ng bundok. Tumulong lang din ako dito ng saglit sa pagbabalat ng niyog dahil ngayong umaga ay kulang sila dito ng tao. Yung iba ay hindi nakapunta kaya 5 lang sila dito nagtatrabaho. 2 yung naghahakot, 1 yung nagsusungkit, 1 yung nag-iipon at 1 yung nagbabalat. Pero tinutulungan naman din nila kapag nahihirapan na yung isa at hindi naman nila dito binibilisan para makahabol yung medyo nahihirapan. Kumbaga wala ditong lamangan mga kapugi dahil sa wala naman tayong ginagawa dito kaya tumulong na lang muna ako dito ng saglit. Sasabay na lang din ako sa kanila dito umuwi kung oras na nila dito magpahinga at mananghalian. Kapag natapos na kami dito sa area ay lumilipat naman kami doon sa kabila. Nandito na pala kami sa ibaba nagkakanggot mga kapugi. Kaya yung mga naghahakot ay inakyat pa nila ito sa taas. Partida ay nakatsinilas lang ang mga yan kahit basa pa ang lupa dahil sa ulan. At dito sa area na ito mga kapugi ay huling tambak na muna nila ito para makapagpahinga na rin at mananghalian. Kaya nung natapos na sila dito magsungkit ay inubos na lang balatan itong bunga ng niyog. Ang ginagawa nila dito para sabay-sabay makauwi at walang maiwan ay pinupuno muna nila itong sako. Tapos ay dadalik muna doon sa itaas at babalik naman kagad dito sa ibaba hanggang sa maubos na itong kanilang binabalatan at madala na yun doon sa itaas. At nung natapos na magbalat doon sa ibaba ay sabay-sabay na sila dito umakyat para sila ay makapagpahinga na at mananghalian na. Pero itong aking biyanan ay inialisan pa ng damo itong kanilang dinadaanan. Tapos yung mga hinakot nila kanina dito sa taas ay kanila itong papasanin papunta doon sa gilid ng daan. At ipapakita ko sa inyo dito mga kapugi kung gaano kalayo ang kanilang binabaybay sa pagpasa ng bunga ng niyog papunta doon sa gilid ng kalsada. Pinas forward ko na din pala ito para hindi na humaba itong aking video. Dito sa aming dinadaanan ay nakakuha dito ang pinsan ng aking asawa ng hinog na ligaw na pinya.
Pagkatapos ay pinagpatuloy na lang namin ulit dito sa paglalakad. Inumpisan talaga nila maganggot ng nyug sa dulo para sa una lang sila mahirapan na maghakot dito. Dahil sobrang napakalayo kasi mga kapugi. At may nakita na naman kami dito ng hinog na ligaw na pinya. Season kasi ngayon ng pinya dito mga kapugi. Kaya yung mga ligaw na pinya dito sa taas ng bundok ay karamihan ay hinog na ang mga bunga. At pagdating dito sa area na ito ay umiwalay na itong aming mga kasama. May iba din kasing daanan doon na papunta doon sa gilid ng kalsada. Tapos yung mga naghahakot na hindi na kinakaya ay pinapahinga na lang muna sa sobrang pagod na. Yung daanan na ito ay papunta sa ating kubo mga kapugi. Doon sila lagi dumadaan kapag naghakot sila ng bunga ng niyog. Yung inakita natin bundok papunta sa ating kubo ay doon sila bumababa para makarating doon sa gilid ng kalsada. At hanggang dito na lang muna mga kapugi. Abangan nyo na lang ang part 2 nito dahil magluluto pa tayo dito ng talbos ng lubi-lubi.